Eto may nakita tayo mga kababayan na talagang nakakaantig na ginawa ng ating napakagaling na presidente na si PBBM. Alam nyo, kung sa iba-iba hahayaan na lang mga kababayan, ito pong si Captain Hakuban, ano po na talagang mawala sa serbisyo. Dahil nga, meron po siyang, hindi na po siya nakakakita. Sa madalit salita, PWD na mga kababayan, ito pong si Captain Hakuban. Ngayon, meron tayong nakitang balita galing po sa DWIZ na kung saan mga kababayan, ayon po sa kanila, Army Captain na nabulag matapos masabugan, pinromote at pinabalik sa serbisyo ni Pangulong Marcos sa pamamagitan ng adapted duties. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na suspindihin ang Conflict Disability Discharge o etong CDD laban kay Army Captain Jerome Hakuba na nasabugan, nasugatan at nabulagan habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Giit ng Pangulo, hindi makatarungan. Basta na lamang iwan ng isang sundalong nag-alay ng buhay para sa bayan. Kasabay nito, pinromote din ni PBBM si Hakuba bilang major at inatasan si AFP Chief General Romeo Browner Jr. na maghanap ng angkop na trabaho para po sa opisyal dahil maaari pa itong maglingkod sa adapted duties. Bukod dito, inatasan din ng Pangulo si Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. na muling pag-aralan at amyendahan ng pulisiya na may kinalaman po sa CDD. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat patuloy kilalanin at suportahan ang mga sugatang sundalo bilang pagpapahalaga sa kanilang katapatan at serbisyo para po sa bayan. O baka sabihin na naman ng mga DD-shit, hindi, walang ganyan na ginawa si BBM. Ano yan? Kasinungalingan lang yan. Ito, pakinggan nyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay nakakaiba sa iba't ibang video na aking ginagawa. Dahil ito po ay talagang pinipilit ko mga kababayan pag nagbasa tayo ng article, talagang humaharap talaga tayo ng video na backup. Kasi alam nyo naman yung mga DD-shit, medyo malalabnaw utak ng mga yan. Ano po talagang ipipilit ng mga yan na walang ginawa si Presidente kahit alam naman po ng mamamayang Pilipino na meron. Kul sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hakuba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag dahil nasabugan po ng bomba. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya, ay parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na, para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin. Ay hindi naman yata. Siguro kung sa panahon ni Digonggong mga kababayan, baka hinayaan na yan. Ano po, baka yayakap-yakapin lang ni Digonggong, bibigyan ng konti, tapos hahayaan na. Makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hakuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. At maghanap tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Maraming maidadagdag at maitutulong sa atin yan. In-instruction ko rin ang ating Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito. Na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya
dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan, ay basta't bibitawan na lang natin. Hindi naman tama yun. Kaya gagawa po tayo ng bagong pulisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Alam nyo, dito nyo makikita ang presidente na may puso eh. Talagang kung sa iba-iba mga kababayan, hahayaan na lang yan, sasabihin, o sige magpahinga ka na dyan kahit ayaw pa naman talaga nung isang sundalo na magpahinga mga kababayan. Lalo na kung makikita po natin, kung titingnan po natin, ito pong si Captain Hakuba, talagang gustong-gusto pa rin po niya na magsilbi sa bayan dahil proud na proud nga siya mga kababayan na yung dahilan ng kanyang pagkabulag dahil naglingkod siya sa taong bayan. Pinaglingkuran niya ang bansang Pilipinas mga kababayan. So kung ikaw nga naman, talagang isang presidente na may puso, makikita mo talaga yung pagpapahalaga ng isang sundalo na yon sa kanyang bansa, sa mamamayang Pilipino na pinaglingkuran niya mga kababayan. So ngayon, yan po yung nakita ni presidente. Na nga naman, bakit natin hahayaan na mawala yung ganyang sundalo na yan na talagang tapat sa kanyang tungkulin at talagang nagtrabaho ng maayos. Ano po, so ngayon, hindi lamang pinasuspinde ni PBBM itong CDD mga kababayan ni Hakuban, ni Captain Hakuban, kung hindi ipinromote pa po bilang major ito pong si Captain Hakuban. Anyway, tuloy pa natin. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa ka-duty nila sila ay nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkalala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Mabuhay ka, Captain Hakuba. Hindi, mabuhay ka, Major Hakuba. At mabuhay ang sandatahang Pilipinas. Ayan. Kaya nga mga kababayan, tingnan nyo di ba naglabas ng year-end reports, ito pong si Sara. May mga sinasabi pa siya dun sa bandang huli nung kanyang video na labanan ng kasakiman. Pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, doon sa mga binanggit niya sa kanyang year-end reports, mga kababayan, makikita nyo na yung iba doon, nasaan? Bakit hindi natin nalaman yan? Bakit hindi alam ng mamamayang Pilipino yan? Pero yung mga didisit na mga comment lang doon, napakagaling mo, Vice President, ganyan-ganyan. Pero kung titingnan nyo, yung tinrabaho talaga aktwal, nasaan? Diba kapag nga may sakuna, hindi nga mahagilap kung saan-saan nagpupunta. Tapos sasabihin na kapag may sakuna, siya yung naando doon at pinangasiwaan niya yung ganito, ganyan. Diba may mga nag-viral pa nga dati na yung relief foods, galing po sa DSWD, inilalagay sa eco bag na may OBP. Tapos ang pinakamatindi pa noon, ginagamit sa mga report mga kababayan ni Sara Duterte, yung mga bagay na yon. Na kung tutusin, pinalalabas po nila na marami daw pong nagawa si Sara, pero hindi naman alam ng mamamayang Pilipino kung ano po ba talaga ang nagawa ni Sara Duterte. Hindi katulad mga kababayan ni Presidente, makikita nyo talaga yung puso po niya para sa mamamayang Pilipino. Alam nyo ba, bukod dito sa report na ito, may nakita din po tayong report mga kababayan. Ito yan Yan. May nakita rin po tayong report mga kababayan na kung saan, ayon po mga kababayan dito, si PBBM daw po mismo ang naghatid ng tulong, bangka at pangkabuhayan sa Zamboanga. Sabi pa dito, personal na itinurn over ng Pangulo ang mga bangka at livelihood package para matulungan ang mga pamilyang umaasa sa pangingisda. Alam niyo po ba pagka nagsasalita si Presidente, hindi po siya nangangako pero tinutupad niya. Nakukuha niyo yung pinupunto? Ang malimit pong sinasabi ni PBBM ganito. Ito, pakinggan nyo, ito nakita nating balitang ito. Galing po sa RTV Malacanang mga kababayan. Ito, i-play po natin. Ang pangarap ko na pagkatapos na ako magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Namigay din ang Department of Social Welfare and Development Region 9 ng laging ganon. Ang pangarap ko, yan yung malimit sinasabi ni Presidente. Hindi siya nangangako. Pero kung makikita nyo mga kababayan, yung pangarap niya, tinutupad niya para po sa mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. 10,000 piso sa 500 IX beneficiaries, grocery packs na nakakahalaga ng 3,000 piso sa 71 pamilya, family food packs sa 500 households, at sustainable livelihood program grants sa 100 beneficiaryo.
titiyakin po namin na hindi po, lalo na kagaya ng ating mga kababayan na medyo malayo ang tirahan, ay tinitiyak namin na kahit papano maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan. Binuksan din ng DSWD ang higit 1 kilometrong barangay road sa Araneta Drive, Purok 4 na itinayo sa ilalim ng Pag-abot Program at Kapit-bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Community Development Intervention para mas mapadali ang paggalaw at pag-unlad ng komunidad. Sa kabuuan, layunin ng aktibidad na mas maihatid ang agarang tulong at serbisyo ng pamahalaan sa mga katutubong pamayanan. Ayan. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti mga kababayan, di ba malimit sinasabi ni Presidente na pangarap niya? Kasi nga ang Presidente po natin, nangangarap na mabago ang Pilipinas at nangangarap na bago matapos yung kanyang term o pagkatapos ng kanyang term, wala na pong Pilipino ang naghihirap at wala na pong Pilipino ang nagugutom. Alam nyo, napakasarap sana kung tinutulungan ni Sara Duterte ang ating mahal na Presidente na paglingkuran ang mamamayang Pilipino, tayong lahat, mga kababayan. Pero sa nakikita po kasi natin, ito po aktwal na ang Presidente po talaga ang pumupunta doon po sa mga lugar kung saan nangangailangan yung mga kababayang Pilipino po natin. Si Sara Duterte, nakita nyo ba? Si Sara Duterte, nakita nyo ba na pumunta sa mga ganitong liblib na lugar para magbigay ng tulong sa mga kababayang Pilipino po natin? Hindi. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, yung mga tawag dito, yung mga, paano ko ba sasabihin, yung mga sinasabi ni Sara Duterte, talagang hindi po kaya-aya. Yung year-end report po niya, talagang isang malaking kalokohan po yun. Diba? So sabi nga, ito, may nag-comment, sabi ni Baka Squatter, 500 ka siya sa Christmas. Sa Nochebuena, yan ba yung kay Sec Roque? Mga matatagal dito, alam nyo naman na tinatapik natin yan si Secretary Roque ng DTI. Diba? Yan nga di umano mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo na merong kapatid na contractor daw, di umano hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman din sinasabing hindi. Pero di umano may kapatid daw pong contractor at dapat pong maimbestigahan yan ng ombudsman at tawag dito, ng ombudsman at ICI. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan mga kababayan. Si Secretary Roque ng DTI yung nagsalita na kasya yung 500 pesos sa Nochebuena. Baka sa bangus pa lang na pang-ihaw mga kababayan, kulang na. Diba? Ako, hindi ko naman sinasabing mali sila. Pero para sa akin kasi mga kababayan, lalo na pag malaki kasi ang pamilya mo, ito na lang yung isipin po natin. Pag malaki yung pamilya mo, talagang hindi po kasya yan. Kasi kami, pagka nagki-Christmas kami, malaki po yung family namin. Kaya hindi po talaga kasya. Sa totoo lang mga kababayan. Pero kung ikaw naman lang mag-isa sa buhay mo, Secretary Roque, baka kasya sa'yo yan. Pero para sa akin, malaki kasi yung pamilya namin, kaya hindi po talaga kasya yan mga kababayan. Ito, alam ni Roswin Isidro yan, malimit yan dito sa mga live natin. Si Secretary Roque, mga kababayan, ng DTI, di ba sinasabi ko sa inyo na may kapatid dyan na di umano, iniwan yung pagiging basketballista at naging contractor na. Di umano, mga kababayan So ngayon para sa akin, malaki yung ito, pananaw ko to, may personal opinion, malaki yung pamilya namin kaya hindi kasya yung 500. Sa totoo lang, mga kababayan, baka kaya hindi kasya yung 500 sa Nochebuena. Pasintabi po. Pasintabi talaga mga kababayan. Kayo, siguro, yung mga, baka ito si Secretary Roque, nag-iisa lang siya sa kanyang buhay, kaya siguro kasya na sa kanya yung 500. Arroz caldo at pansit lang ang handa namin at gulaman sapat na. Pero kung kukwentahin mo, hindi pa rin kakasya yun mga kababayan. Lalo na pag nagtaas ang presyo ng sibuyas. Diba? Anyway, shoutout po sa inyo kami kasi malaki yung pamilya namin. Umaabot kami ng 14 mga kababayan sa bahay pag Christmas. Kaya hindi po talaga kasya. Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo po, balik tayo sa topic, ganyan po ang ating mahal na presidente. Siya po ang personal na bumibisita para talagang matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, mga kababayan, para sa akin po, in my personal opinion, mas maganda na sana ganito rin yung gawin ni Sara Duterte. Hindi yung magre-report po siya
nang hindi naman alam ng taong bayan kung ano po ba talaga ang nagawa po niya. So kayo, mga kababayan, ano pa masasabi ninyo hingil po sa mga ginawang ito ni PBBM para matulungan ang mga kababayang Pilipino po natin at hingil din po dito sa ginawa ni PBBM kay Kapitan Hacuban na kung saan saglit na hayaang mawala sa pagkasundalo mga kababayan, ipinromote pa ni PBBM ito pong si Captain Hacuban. Ano po at talagang binibigyan ng presidente ng pagkakataon na maipagpatuloy niya yung kanyang pangarap na maging sundalo, mga kababayan, na maging isang matapat na sundalo na handang protektahan ang mamamayang Pilipino. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dito? Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po dito, mga kababayan.